Hindi ko maintindihan kung bakit masyadong mabigat sa akin ang nararamdaman ko. Hindi ako basta-basta umiiyak pero dahil kay Luke, para akong bata na hindi matigil kakaiyak. Nakokonsensya talaga ako sa nagawa ko sa kanya. Hindi naman ako basta-basta nakokonsensya sa mga kalokohang ginagawa ko. Marahil na rin siguro dahil special friend ang turing ko sa kanya. Kaya masyado akong apektado. Likas na sa akin ang pagiging babaero at basugulero. Ang pamilyang kinagisnan ko kasi ay puro maton. Ang daddy ko ay kilala sa larangan ng armed forces. Hindi ko na lamang po babanggitin yung detalye. Ang mom ko naman ay mabagsik na presidente ng isang kilalang university sa aming probinsya. 5 kaming magkakapatid na puro lalaki. Dahil na din siguro sa katungkulan ng daddy ko kaya malakas ang loob ko na maghanap ng gulo. Plus, since elementary at high school, kung ano-ano ang pinapa-engage sa amin ni daddy ng martial arts. Kaya ikinadagdag ng paglaki ng ulo ko yun. Advantage ko kasi yun sa mga nakakaaway ko. Kaya ito, hindi na din maiwasang mapabarkada ko sa mga siraulong mga katropa ko ngayon. Katulad ko, mahilig din sila sa babae. Kaya nabansagan kaming tropang malilibog. Pinagmamasan ko lang siya ng tahimik. At maingat na pinupunasan ng katawan ko at ang mga dugo na nakakalat sa mukha ko. Habang ang mga luha ko naman ay walang humpay sa pag-agos. Pinilit kong pigilan ang mga luha ko. Kanina ko pa kasi nararamdamang humahapdi yung mga sugat ko sa ilalim ng mga mata dahil dumadampi ang mga luha. Nang matapos na siya sa ginagawa niya ay bumalik siya sa CR para ibalik yung planggana at bimpo. Pinagmamasdan ko lang siya hanggang sa nakabalik na siya sa kinaroroonan ko. Kinuha niya yung puting t-shirt na inihagis niya kanina at akmang bibihisan ako ay umiwas ako at kinuha ko ang damit sa kanya. Ako na Luke. Mahinang sambit ko. Sobra-sobra na kasi kung pati ang pagbihis ko ay gagawin pa niya. Hirap man ako pero naisuot ko na din yung damit. Medyo hapit lang to sa katawan ko dahil mas malaki ang bulto ko kaysa kay Luke. Dito ka muna matulog. Bukas mo na lang hanapin yung susi mo. Sinipat niya yung tingin sa ibabaw ng double deck at dahan-dahang iniligpit ang mga nakakalat na gamit niya doon. Baka doon siya matutulog. Dati-rati, ako ang pumapesto doon sa tuwing inaabot kami ni Luke ng madaling araw sa kakainom ng alak. Mahigpit na ipinagbawal ang alak sa dormitoryo namin. Pero iba ako. Madiskarte ako at nagagawa ko ang mga bagay na gugustuhin ko. Maging ang mga girlfriends sa mga tropa ko ay nakukuha ko din. Noon ay parang normal lang sa akin ang mga gawain na yun. Pero nang ma-realize ko kung gaano nasaktan si Luke, naisip ko kung gaano ako kasamang kaibigan. Hindi ko man lang naisip na paano kung dumating yung panahon na ako naman ang magmahal. At may isang taong umagaw sa kanya. Ano na lang yung mararamdaman ko? Dahil sa kalasingan ay tuluyan na ako nakahiga at nakatulog. Hindi ko na alam kung ano pang ginawa ni Luke o kung anong oras siya natulog. Kinaumagahan, dahil linggo nga at walang pasok ay late na ako nagising. Sinipat ko ang oras sa phone ko. 10 a.m. na pala. Pinakiramdaman ko kung may Luke bang tutulog sa ibabaw ng deck.
Wala naman akong marinig na humihilik. Bumangon ako at sinilip si Luke. Wala siya. At maayos na nakatupi ang kumot na ginamit niya kagabi. Nasaan kaya siya? Umupo ako sa kama at hinimas ang nananakit kong ulo dahil sa hangover. Ang bigat din ng mukha ko na pakiramdam ko ay kinagat ng maraming bubuyog. Lumapit ako sa salamin. Tinignan ko ang replika ko sa salamin. Nainis ako dahil bahaging namaga-angka ng mata ko at may pasa sa gilid nito. Meron din akong sugat sa ilong at sa gilid ng labi ko. Nagalit ako at isip ko kagad si Robin. Lintik lang ang walang ganti. Pag makahanap ako ng tiyempo, dudurugin ko din yung mukha niya ng kagaya ng ginawa niya sa akin. Tangina lang, hindi pa ako kilala ng Robin na yun. Makikilala niya kung sino ako. Sigaw ng isip ko. Habang patuloy kong pinagmamasan ng itsura ko sa salamin, ay bumukas ang pinto. At iniluwa nito ang seryosong si Luke, na may daladalang dalawang supot. Sumulyap siya sa akin sandali at iniwas din at patuloy sa pagpasok. Inihagis siyang isang supot sa lower bed na hinihigaan ko. Binilhan kita ng Band-Aid, bulak at betadine. Siguro naman, kaya mo nang gamutin ang sarili mo. Matabang na sabi niya at dumiretso sa maliit na dining table. At inilapag pa ang isa pang supot sa tingin ko ay may lamang pagkain. Hindi ako kumibo. Wala kasi akong lakas ng loob na magsalita. Kung kagabi, nagawa akong magsalita dahil lasing ako, hindi na ngayon. Dahil para bang may bigat na pumipigil sa bibig ko upang magsalita. Naninibago ako sa inaasta ni Luke. Hindi ako sanay na ganun ang turingan namin. Napakalamig niya. At ang dating ng pakikitungo niya ay parang nagsasabing, umalis ka na. Nakalimutan ko na ang pagkakaibigan natin. Nalungkot naman ako. Hindi ko alam kung paano ako magsisimulang humingi ng tawad sa kanya. Ibinili kita ng pagkain. Kung gusto mong kumain, ikaw nang bahala. Kumain na ako kaya hindi na kita masasabayan. Matabang pa din ang pagkakasabi niya. Nalalong ikinalungkot ko. Sa kabila ng nagawa kong kasalanan sa kanya, concern pa din siya sa akin. Nilinis ko yung sugat ko. Ibinili ako ng gamot at ipinagdala ng pagkain. Sobrang nahihiya na ako kay Luke. Okay lang Brad. Uuwi na lang siguro ako. Hindi ko kasi kaya ng konsensya ko. At tumango lang siya. Sa isang iglap, nawala yung dating Luke. Isang kasalanan lang ay nawala na yung dating pinagsamahan namin. Kasalanan ko ang lahat ng to. Tuluyan na ako nakalabas ng pinto. Nakatayo lang ako sa labas noon. Nag-iisip. Binalikan ko yung lugar kung saan ako binugbog nila Robin. Mabutit nakita ko yung susi ng kwarto ko. Natulog lang ako magdamag at gabi na nang nagising. Hindi na tuloy ako makakuha ng tulog. Maaga pa yung pasok ko kinabukasan. Pero nang muli kong tignan yung itsura ko sa salamin,
naisipan kong wag na lang pumasok. Ginamot ko na lang muna yung mga sugat ko sa mukha. Nilapatan ng yelo yung black eye. Medyo humuhupa na yung pamamaga at pangingitim ng gilid ng mata ko. Sa susunod na araw siguro, pwede na akong pumasok. Kinuha ko yung nakastack na alak sa cabinet ko. Tutal, hindi naman ako papasok. Kaya, maglalasing na lang ulit ako. Nagpatugtog ako ng malakas. Hindi naman gaanong dinig sa labas, kaya sa tingin ko, ayos lang. Humarap ako sa laptop ko at naglaro ng paborito kong online game habang umiinom ng alak. Ganito lang ako. Sabi nga nila, patapon na yung buhay ko. Wala naman akong pakialam kung anong sasabihin nila. Hindi ko din naman alam kung anong magiging direksyon ng buhay ko. Bahala na sila kung anong sasabihin nila. Yung course ko nga na business management, hindi ko naman talaga gusto. Pinilit lang talaga ako ng mga magulang ko. Para daw may mag-manage ang rice mill namin sa probinsya. Wala talaga akong balak na mag-aral. At mas gusto ko lang talagang maging tambay. Ako ang pinakabunso sa magkakapatid. At ako lang ang hindi pa nakakatapos. May kanya-kanya na silang pamilya at negosyo. Ako lang yata yung may iba sa kanila. Matalino naman ako pero hindi ko makuha ang magseryoso sa buhay. Silipat ko ang relo ko. 3:00 na ng madaling araw. Patuloy lang ako sa ginagawa kong paglalaro at pag-iinom ng alak. Maya-maya, may kumakatok sa pinto ko. Sobrang lakas ng pagkakatok at napikon ako. Madali akong lumapit sa pinto. At anumang oras ay babanatan ko ang puta inang kumakatok sa pinto ko. Galit na galit kong pinuksan ang pinto. Sandali! Ano ba? Natigilan ako nang makita ko si Luke ang kumakatok. Seryoso ang mukha at dire-diretsong pumasok sa kwarto ko. At tinungo yung stereo na malakas sa tumutugtog. Naiwan lang ako sa pinto dahil sa pagkabigla. Binunot niya yung saksakan ng stereo. Dahilan para matigil ito sa pag-aalingaw-ngaw. Baka nakakalimutan mo. Magkatabi lang yung kwarto natin. Medyo matabang at masungit ang salita. Pero mararamdaman mo talagang inis na inis sa tono niya. Hindi ko masalubong ang tingin niya. Sa muling pagkakataon ay nahiya na naman ako. Kahit na may konting tama ng alak na iniinom ko. Alam mo, kung ayaw mong matulog, magpatulog ka naman. Medyo tumataas na ang tono niya. Kung siguro nagkataon na wala akong kasalanan kay Luke, baka binatok-batuhan ko na siya. Ilang beses ko nasing ginagawa magpatugtog ng malakas pero ngayon lang siya umangal. Sorry Luke. Tipid kong sagot. Hindi ko ugali ang mag-sorry kapag may kasalanan ako. Pero sa pagkakataong ito, parang obligado akong humingi ng paumanhin kay Luke. Gusto ko kasing magkaayos na ulit kami. Agad na siyang lumabas at bumalik sa kwarto niya. Grabe Brad! Ano nangyari sa mukha mo? Parang galit na galit ang gumawa niyan sa'yo. At gustong-gustong sirain ang mukha mo. Pang-aasar ni Ray, na isa din sa miyembro ng tropa. Nasa classroom na kami noon. Pumasok akong may konting black eye at may band-aid sa ilong. Hindi nila alam ang nangyari sa akin. Hindi rin yata nakwento ni Luke. Wala din naman akong balak na sabihin sa kanila. Dahil kayang-kaya ko yung Robby na yun.
Dudurugin ko talaga yung mukha nun. Kahit magsama pa siya ng tropa niya. Gusto mo, durugin ko yung mukha mo nang matahimik kang gago ka? Paasik kong sabi kay Ray. Aba, may regla ka ba, Brad? Patawa-tawa na sinabi ni JC. Na noon ay busy-busy sa kaka-review para sa quiz, mamayang last subject. Tumayo ako. Binuhat ang bahagyang upuan at pabagsak kong nilapag ito. Nakuha kong atensyon ng iba pang kaklase namin. Kinuha ko yung bag ko at dire-diretsong lumabas ng classroom. Wala na ako sa mood makipag-alaskahan. Alam ko, naninibago sila sa inaasta ko pero wala na akong pakialam. Kung iiwan nila ako, bahala na sila. Kaya kong mag-isa. Tumungo ako sa tambayan namin. Muli akong umupo sa bench na lagi kong tinatambayan. Doon na lang ako nag-review para sa quiz namin mamaya. Kinuha ko yung earphone at isinaksa ko sa iPad at nagpatugtog. Mas nakakatulong kasi sa akin yun para mas tumatak yung nire-review ko sa utak ko. Sa di kalayuan, nakita ko yung grupo nila Robin. Sa tingin ko, ako yung pinagtatawanan nila. Uminit yung ulo ko pero hindi ako nagpahalata na nakikita ko sila sa sulok ng mga mata ko. Nakabuo na ako ng diskarte para mabugbog ko siya mamaya. Aabangan ko siya sa madalas niyang dinadaanan. Naisip kong wala masyadong tao ang lagi niyang dinadaan kaya mas magandang tiyempo yun. Natapos na naman ang isang araw ng walang kakwenta-kwentang pag-aaral. 6:00 ng hapon. Nagtungo na ako sa pwesto ng pinag-iantay ko kay Robin. Medyo nakatago ko kaya hindi niya ako kagad mapapansin. Maya-maya, narinig ko ang 2 tao nagkukwentuhan. Boses ni Robin yun. At ang isa naman ay yung kasama niyang tumulong na bumugbog sa akin. Ayos to. 2 ibon ata ang matatamaan ko ng isang bato. Sa isip ko. Nang marinig kong malapit na sila, dinampot ko ang bato na nakita ko sa paanan ko. Bigla akong lumabas sa pinagtataguan ko at inihampas ko ng malakas sa ulo ng kasama ni Robin. Na-outbalance at tatumba. Nakita ko yung itsura ni Robin noon na bigla na lang na may halong pagkataranta. Ngumisi ako ng parang demonyo na lalong ikinatras niya. Hindi ko malaman kung aatras ba siya at tatakbo o makikipagbakbakan sa akin. Mabilis siyang lumapit sa akin at inambahan ako ng suntok. Mabilis ko namang nasalo ng palad ko ang suntok na yon at pinilipit ang kamay niya kasabay ng napakalakas sa suntok na binitawan ko sa sikmura niya. Napaungol siya sa sakit. Sinundan ko pa ng sinundan ng suntok yun. Wala siyang laban dahil pinilipit ng isang kamay ko ang kanang kamay niya. Nang magsawa ko sa kakasuntok ng sikmura niya, hinablot ko yung buhok niya at inihampas sa mukha niya sa nakaabang kuntuhod. Malakas ang pagkakahampas ko na yon. Dahil nakaramdam din ako ng sakit sa ginawa ko. Mabilis akong pumaimbabaw sa kanya at pinuntiryan ng 2 kamo ang mukha niya. Para akong demonyo na gustong-gusto kong durugin yung mukha niya. Nakikita kong duguan ito pero hindi pa din ako natigil.
Maya-maya ay may matigas na bagay na malakas pumukol sa gilid ng ulo ko. Pakiramdam ko, nasugatan yung ulo ko. Nakabawi na pala yung tropa ni Robin at siya yung umumpas ng bato sa ulo ko. Medyo nakaramdam ako ng pagkahilo. Pero, tangina, kailangan kong bumawi. Hindi na makagalaw si Robin sa panghihina. Kaya hinarap ko naman yung tropa niya. Hawak-hawak pa din ang bato sa kanang kamay. Duguan na din ang mukha niya dahil sa pagkakahampas ko sa kanya. Ubod ng bilis niyang binato sa akin ang hawak niya pero mabilis din ako nakailag. Lumapit siya sa akin para suntukin ako sa mukha pero nakailag ulit ako. Sinalubong ko siya ng napalakas na sipa na sanhi para umatras siya. Nang mahimasmasan ay itinigil ko na ang pagpapadugo ng mukha niya. Narelieve ako. Wala naman palang kalutoy-lutoy yung mga to. Hindi naman ako nahihirapang bugbugin sila. Ano? Mga ina nyo! Ngayon, kilala nyo na ako. Mga lampa! Malakas kong sigaw sa dalawang nakahilata sa daan. Naduguan ang mga muka. At saka ako umalis ng nakangisi. At inayos ang uniform na suot ko. Kinapa ko yung ulo ko na hinampas ng bato kanina. Nakapa akong medyo may dugo at sugat ang bahaging malapit sa sentido. Napailing na lang ako. Hindi ko na iniinday yung sakit noon. At isa pa, sanay na din ako sa ganyang sugat. Ang mahalaga, nakaganti ako kay Robin. Patuloy akong naglakad at inilagay ang earphone sa tenga ko at nagpatugtog ng rock music. Feel na feel ko ang paglalakad ko noon. Pakiramdam ko, ako ang totoong hari ng tondo. Pumasok ako kinabukasan na may dagdag na bandage sa ulo ko. Daig ko pa yung gangster. Silita ako ng guard at pinapunta sa office ng dean namin. Nagdahilan na lang ako na nahulugan ako ng bato sa ginagawang building na dinadaanan ko. Alam ko, hindi siya naniniwala sa mga sinasabi ko pero binigyan niya ako ng chance. Pinalagpas niya yung pagkakataon na yun. Nakita ko si Luke na puno ng katanungan ang mukha niya. Pero hindi niya ako nakuhang kausapin. Dumistansya na din muna ako sa tropa at lumipat ng upuan. Gusto ko lang mapag-isa. May isang oras na vacant kami. Kaya nagtungo muli ako sa tinatambayan namin. Napansin ko may nakaupo dun sa bench na paborito kong upuan. Nung una, hindi ko nakilala dahil nakatalikod. Kaya binalik ko sa ibang bench ang tingin ko. Pero noong ibinalik ko yung tingin ko sa nakaupo, nakilala ko yung taong nakaupo roon. Si Luke. Hindi ko alam kung lalapit ba ako o maghahanap ng ibang upuan. Parang ayoko pa kasing kausapin siya dahil nahihiya pa din ako. Bigla siyang lumingon sa kinaroroonan ko at nagtama yung paningin namin. Binawi ko din kaagad at ganun din siya. Nanatili lang siya nakaupo habang nakatalikod sa akin. Naisip kong lapitan na lang siya. Tutal, nakita na niya ako. Para bang napakabigat ng mga paa ko. Patungo sa bench na kinaroroonan niya. Tumuyo muna ako sa gilid dito habang siya ay sumusulap sa akin.
at muling ibinalik ang tingin sa malayo. Parehas kaming nakatingin sa malayo noon. Nagpapakiramdaman ko sino yung unang magsasalita. Wala akong mahagilap na salita para magsimula ng pakipag-usap. Nakakailang at nakakapanibago talaga. Dahil noon, hindi kami nawawalan ng kalokohang pinag-uusapan. Pero ngayon, ibang-iba na. Magkalapit lang kami pero parang ang layo namin sa isa't isa. Nakakalungkot lang. Ibang-iba yung lungkot na nararamdaman ko. Para bang nasa kawalan ako na nag-iisa na lang at walang makitang ibang tao na pwedeng makausap. At gugugulin ko ang buong buhay ko sa kawalan na yon hanggang sa mamatay ako sa lungkot. Sa'yo yata to. Matabang niyang sabi habang inaabot na ballpen sa akin. Napansin kong yun yung ballpen na ibinigay niya sa akin noon. Na may pangalan niya na nakasulat at nakasiksik sa loob. Akala ko nawala na yon dahil naiwan ko ito sa bench na inuupuan ni Luke ngayon. Kinuha ko ang ballpen na inabot niya. Akala ko talaga na wala na to. Salamat. Tipid kong sagot. Gusto kong itanong sa kanya kung paano niya ito nakita pero nahihiya ako. Nakita ko yan dito. Noong tumambay tayong magkasama yung tropa. Itinago ko lang. Nakatingin pa din siya sa malayo noon. Tumango-tango lang ako. Mukhang nararamdaman niyang gusto kong itanong yun. Tara Z, upo ka. Dahan-dahan naman ako umupo. Parang gusto kong umalis dahil sa pagkakailang ko. Pero may bahagi ng utak ko na nagsasabi na manatili ako doon at makinig lang sa sasabihin ni Luke. Alam mo Z, pakiramdam ko, pagkatulad kami ng ballpen para sa'yo. Malungkot niyang sabi at yumuko. Bakit Luke? Bakit mo naman nasabi? Nag-aalangan kong tanong. Hindi ko kasi nakuha yung sinabi niya. Tulad ng ballpen na yan, hindi mo kayang pahalagahan at hinayaan mo lang na mawala. Parehas kaming walang kwenta para sa'yo. Nakayuko lang siya habang sinasabi yung mga salita na yun. Napatingin ako sa kanya at nakaramdam ng lungkot. Uli na naman ako nakonsensya. Kagaya ni Luke, hindi ko din nabigyang halaga ang ballpen na binigay niya. Hinayaan ko lang itong mawala at hindi na hinanap ang muli. Katulad din ng ballpen, muli itong bumalik sa akin nang hindi ko naman hinahanap. Parang si Luke, kinakausap niya ako ngayon. Na kung tutuusin, ako yung dapat na gumagawa ng paraan para makapag-usap kami. At makahingi ako ng tawad. Sorry Brad. Maiyak-iyak na tugon ko. Marami akong ibig sabihin sa sorry na binitawan ko. Sorry dahil ginago ko siya. Sorry kung hindi ko siya napahalagahan. At sorry dahil nasaktan ko siya.
lumingon siya sa akin. Kaya napalingon din ako sa kanya. Matamlay ang mga mata niya. Muli niyang ibinalik ang tingin sa malayo. Tinignan ko lang siya. Luke, nagsisisi na ako, Brad. Hindi ko inaasahang mapapatawad mo ko. Pero gusto ko lang malaman mo na nagsisisi na ako. Kaya lumalayo na ako sa tropa dahil alam kong wala akong kwentang kaibigan. Masasaktan ko lang kayo. Lalo ka na. Ayoko na. Ayoko na ulit saktan ka. Mahaba akong sabi sa kanya. At yumuko na lang ulit ako. Alam kong lumingon siya sa akin pero nanatili lang ako nakayuko. Hindi ko nakita yung reaksyon na nasa mukha niya. Ano na naman ang nangyari sa ulo mo? Pagpansin niya sa bandage na nasa ulo ko. Ito? Wala. Huwag mo na lang pansinin. Pilit akong ngumiti. Hindi na siya sumagot. Nakuha ko na maglihim sa kanya. Samantalang dati-rati, wala akong lihim na itinatago sa kanya. Lahat ng kalokohan ko alam niya. Mauna na ako, Z. Pagpapaalam niya at tuluyang naglakad. Hindi ko alam kung ano yung nasa isip niya. Naiwan lang ako nag-iisip. Pagkakataon ko na sanang kausapin siya at patuloy na humingi ng tawad. Nang sa ganun ay maging okay na ulit kami. Pumunta ako sa tambayan na to para mag-review. Hindi ko nagawa yun dahil okupado ni Luke ang isipan ko. Kinabukasan, napansin kong wala si Luke sa upuan niya. Brad, si Luke, asan? Tanong ko kay Marco. Hindi mo ba alam? Makahulugan ang tingin niya sa akin noon. Ginantihan ko din siya ng makahulugan tingin. Habang nakakunot yung noo ko. Kinakabahan ako. Binugbog siya kagabi, Brad. Ng grupo nila Robin. Hindi namin alam kung anong dahilan. Pero napag-usapan na namin na rumesbak. Nalungkot ako dahil hindi na talaga ako kasapi ng tropa nila. Nagplano sila ng rumesbak pero hindi ako kasama sa usapan nila. Ako lang ata yung walang alam sa nangyari kay Luke. Galit na galit ako dahil alam kong ako yung dahilan kung bakit nila binugbog ang walang kalaban-laban na si Luke. Nahinuha ko na gumanti sa kanila pero kay Luke nila ginawa yun. Alam kasi nilang hindi mahilig sa gulo si Luke. Galit na galit ako. Naisip ko yung grupo nila Robin. Galit na galit ako bakit nila ginawa kay Luke yun. Hindi na lang sila gumanti sa akin. Ano? Natatakot ba sila sa akin? Pero bakit si Luke pa? Sa muling pagkakataon ay nakonsensya ako lalo. Nadadamay na si Luke sa mga kagaguhan ko. Hindi ko mapapatawad yung sarili ko.
Mamayang gabi, pupunta ako sa bilyaran na tinatambay ng grupo nila Robin. Hindi ko kailangan ng backup. Yung galit ko, sapat na para durugin ang mga hayop na yun. Uunahan kong rumespak yung mga tropa ko. Ako ang mag-aayos ng gulong sinimulan ko. Wala na dapat nadadamay pa. Nag-text muna ako kay Luke bago ko isagawa yung plano ko. Bro, nabalitaan ko ang nangyari sa'yo. Kasalanan ko to. Hayaan mo ako magtapos ito. Sorry ulit. Tsaka ko sinend kay Luke. Kinagabihan, pinuntahan ko ang tambayan nila. Hindi ako nabigo dahil nakita ko silang tatlo na nagbibilyar. Kinuha ko yung isang stick at malakas na inhampas sa likod ni Robin. Nagsimula na ang bakbakan. Galit na galit ako na kahit nahahampas din nila ako ng stick, hindi ko iniinda. Pinuntirya ko talaga si Robin. Nagkagulo sa lugar na yon. Pero wala silang magawa dahil sa galit ko. Nang matapos ang sagupaan, umatras sila at nagsitakbuhan. Hindi nila kaya yung bagsik ko. Habang ako naman ay duguan. Mas marami yung dugo ko kaysa sa kanila pero alam ko na natalo ko sila. Pinagbantaan ko muna sila bago sila nagsitakbuhan. At sa tingin ko, mananahimik na sila. Saka ko naramdaman ang sakit ng bawat suntok, sipa, at palo na naginawa nila sa akin. Nagkulay pula na yung paningin ko. Tumakbo ko palabas ng bilyaran na yun. Hinahabol kasi ako ng mga tao. Malamang, baka may-ari na yun ng bilyaran. Dumiretso ko sa eskinita. Nang maramdaman ko na wala nang sumusunod sa akin ay naglakad ako ng paika-ika. Tulad ng dati, gulat na gulat si Manong Guard sa itsura ko. Pero nasanay na siya. Kinakaibigan ko na lang din siya para hindi ako isumbong sa may-ari ng dormitoryo at baka mapaalis pa ako nang wala sa oras. Dumiretso ako sa pinto ni Luke. Gusto ko siyang makita at mag-sorry dahil nadamay siya sa kagaguhan ko. Marahan akong kumatok. Maya-maya pa'y may bumukas ang pinto. Nagtataka at nag-aalala ang mukha ni Luke ang nasilayan ko. May black eye din siya at may sugat sa ilong at noo. Kung tutuusin, mas nakakaawa ang itsura ko noon, noong mga panahon na yun. Pero mas naaawa ako kay Luke. Ayokong nakikita siyang ganun siya. Ayokong nasasaktan siya. Kaagad akong lumapit sa kanya. Kahit na puro dugo yung damit ko, mabilis akong yumakap sa kanya. Mahigpit na mahigpit. Miss na miss ko na siya. Hindi siya pumapalag pero hindi din naman siya gumaganti ng yakap. Para lang siyang statwa na walang buhay na dinadama yung yakap ko. Kumalas ako sa pagkakayakap sa kanya. Nagkatitigan kami. Medyo matagal. Nangungusap ang mga mata niya. Napunta yung tingin ko sa mga labi niya. Para bang nag-aanyayang halikan ko ito. Napalunok ako. Hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko ng mga oras na yun. Para bang
Gusto ko siyang halikan. Tila ba may magnet ang mga labi niya na unti-unting hinahatak ang mga labi ko at binigyan siya ng mariin na halik. Hindi ko maintindihan. Parang hindi ko kontroladong lahat. Parang ang katawan ko lang may gustong gawin yun. Yung utak ko naman tumatanggi pero walang nagawa. Hindi ko maipaliwanag yung kakaibang pakiramdam na dala ng halik na yun. Para akong sinisilaban at nagnanais pa na higit pa roon. Nanatiling nakadikit ang labi ko sa labi niya. Nanlaki ang mga mata ko nang mapagtanto ko kung anong ginawa ko. Agad kong inihiwalay ang labi ko sa mga labi niya. Nakita ko siyang nanlaki din ang mga mata na nabigla at naguluhan sa ginawa ko. Binawi ko din kagad ang tingin ko sa kanya dahil hindi ko kayang titigan siya ng matagal. Nahihiya ako sa ginawa ko. Kahit ako, hindi ko din maipaliwanag kung bakit nagawa ko yun. Para bang may bahagi ng pagkatao kong nagising dahil sa halik na yun. Nagustuhan ko ang halik na yun, pero panay ang tanggi ng utak ko. Hindi maaari. Hindi ako bakla. Pero bakit ko nagawa yun? Mabilis akong tumalikod sa kanya at naglakad patungo sa likod. Patungo sa silid ko. Sobrang bilis ng kabog ng dibdib ko noon. Nagahalo yung emosyon na nararamdaman ko. Para akong sasabog. Ang masama pa at lalong kinabahala ko ay tinigasan ako sa simpleng halik na yun. Naku! Patay na! Hindi ko na alam ang gagawin ko. Okay. Sobrang exciting ng next part dito. Ano kaya magiging reaction ni Luke? O ano ba yung naging reaction ni Luke after siyang halikan ni Zion, no? Magiging sila kaya? Magkaka-inlovean kaya sila? Yan guys, abangan nyo yan sa part 3. And kung meron kayong mga stories na gustong i-share or i-narrate ko na kapupulutan ng aral ng ibang tao makikinig din, please don't hesitate to send me an email sa iamrensantiago@gmail.com. Yun lang at maraming salamat sa pakikinig. Hanggang sa muli.